Patuloy na tinututulan ng ilang grupo ang pagpapatupad ng K-12 program ng Department of Education. Ang paulit-ulit daw na problema sa kakulangan ng upuan at silid-aralan, hindi pa nga matugunan. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Jamie Santos. Jamie? Rafi, ilang araw na lang balik eskwela na yung mga estudyante sa bansa. Pero ano raw ang sasalubong sa mga ito? Kung hindi ang mga paulit-ulit na problema na tila wala raw ginagawang solusyon, bagkus nadadagdagan pa. Taon-taon, halos paulit-ulit lang daw ang eksenang sumasalubong sa mga estudyante. Tulad ng mga kulang na classroom, walang libro o di kaya walang guro. Ganyan din ang nakikitang eksena ng mga grupo ng kabataan ngayong darating na pasukan. Ayon sa grupo ng kabataan na tutol sa K-12, hindi raw kasi napagtuunan ng pansin ng DepEd ang problema sa basic education dahil sa pagiging abala nito sa pag-implement ng K-12. Pero hindi raw dapat ituloy ang programang ito dahil kulang ito sa pag-aaral at kahandaan. Ititrain lang din daw ng K-12 ang mga estudyanteng Pilipino bilang mga semi-skilled workers na paglabag sa kanilang karapatan sa edukasyon. Mapipilitan o mapupwersa lamang daw kasi ang mga estudyanteng kumuha ng kursong maaring di nila gusto o ihahanda lang sila para makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa halip daw dapat gawin ng gobyerno ay lumikha ng marangal na trabaho sa bansa na may maayos na pasweldo. Hindi rin daw napapanahon ang pagpayag ng CHED sa ilang eskwelahan at universidad na maningil ng dagdag tuition. Dagdag parusa lamang daw ito sa mga magulang at estudyante na nais lamang makapag-aral para sa magandang kinabukasan. Kaya naman daw asahan na ang sere ng protesta na kanilang gagawin hinggil sa mga kakaharaping problema ng mga estudyante. Dati nang sinabi ng DepEd na makabubuti sa sistema ng edukasyon ang implementasyon ng K-12 program. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Jamie Santos.